Muli ay napamura siya. He suddenly had the urge to grab her and kiss those lips. Inalis na niya ang tingin dito at lumayo rito. "Bahala ka na nga," sabi niya. Saka diretsong pumasok sa banyo. Napaungol si Jessica nang maalimpungatan siya. Kumilos siya dahil nakaramdam siya ng pananakit ng katawan. Nag-inat muna siya bago dumilat. Saka lamang niya naalala na nasa sofa pala siya nakahiga. Bumangon siya at nagpalingalinga. Tanging dim light lamang ng ilaw sa loob ng silid, ngunit sapat na iyon upang makita niya ang paligid. Biglang bumalik sa alaala niya ang lahat na nangyari ng nagdaang gabi. Nang maalala niya sa Adam, ay agad na napalingon siya sa malaking kama. May nakita siyang bulto roon. Hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya nang nagdaang gabi. Naalala niyang hinintay niya itong lumabas ng banyo. Pero dahil bumibigat na ang mga talukap ng mga mata niya, ay humiga na siya sa sofa. Nakatulog na siguro siya bago pa man ito lumabas ng banyo. Pupungas-pungas na tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bag upang tingnan ang oras. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang 6:00 na ng umaga. Biglang may kumatok sa pinto. Marahang binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang bellboy na may bitbit na paper bag. Ngumiti ito sa kanya. "Good morning, ma'am. Ito na po ang mga damit ninyo." Inabot niya iyon at nakangiting nagpasalamat dito. Pagkasara niya ng pinto, ay lumingon siya sa kama. Natutulog pa rin si Adam. Tahimik na pumasok siya sa banyo upang magbihis at mag-ayos. Tapos na siyang mag-ayos, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama upang gisingin ito. Ngunit nang makita niya ang payapang mukha nito habang natutulog, ay parang ayaw na niya itong gisingin. Kung gwapo ang mukha nito kapag gising ito, kay amo naman niyon kapag tulog ito. He looked so boyishly handsome that she knew it would be a waste to wake him up. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakakakilala siya ng ganoong lalaki. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang pinagmasdan ito. Nang bahagyang itong kumilos, ay napakurap siya. Saka lamang siya bumalik sa katinuan. Tuluyan na siyang lumapit dito. "Adam," tawag niya rito, habang bahagyang niyuyugyog ang balikat nito. Umungo lang ang lalaki. "Adam," muling tawag niya rito. Lalo pa siyang lumapit dito. Muntik na siyang mapatili nang bigla siyang yakapin nito. Napahiga siya sa dibdib nito, habang ang mukha niya ay napasubsob sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata niya nang lumapat ang mga labi niya sa mga labi nito. Nagrigodon ang puso niya. Pakiramdam niya ay tila nagliparan ang mga paru-paro sa sikmura niya. Umungol ito at tila may sinasabi, ngunit hindi niya maintindihan iyon. Bago pa siya makalayo rito, ay humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Gumagalaw ang mga labi nitong nakalapat pa rin sa mga labi niya. Tila nabato-balani siya sa init na biglang kumulob sa ugat niya dahil sa sensasyon dulot ng mga labi nito. Muntik na siyang mawala sa katinuan, ngunit bigla itong huminto. Lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga braso nito sa kama at mag-iba ito ng posisyon. Napatayo siya. Natulalang napatitig siya rito. Sa mukhang malalim pa rin ang tulog. Nang ma-realize niya baka nananaginip lang ito, ay napatutup siya sa kanyang bibig. Ninakawan siya nito ng halik habang tulog ito. "I don't believe it. Hinalikan ako ng lalaking tulog at hindi ko kilala maliban sa pangalan niya." Sa labis ng inis, ay sasampalin sana niya ito para magising. Ngunit napigilan agad niya ang kanyang sarili. Ano ang sasabihin niya kapag nagising ito?
sa kanyang sampal na hinalikan siya nito? Paano kung hindi ito maniwala? Nakakahiya siya. Kailangan na niyang umalis bago pa ito magising. Mabilis na kinuha niya ang kanyang bag at binuksan ang pinto. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan niya ito bago siya tuluyang lumabas ng silid. Hindi na naman magandang resulta ng blind date mo. Mukha ka kasing stressed out, Jessica. Tiningnan ni Jessica si Aya. Isa ito sa mga masasabi niyang malapit na kaibigan niya sa kanilang opisina. Ang kanilang opisina ay nag-i-import at nag-i-export ng mga furniture sa bansa. Office staff sila sa General Affairs Department. Wala siyang maisip na isagot dito dahil ang totoo, nawala na sa isip niyang tungkol sa blind date niyang hindi naging maganda ang resulta. Buong weekend ay isa lang ang gumugulo sa isip niya, si Adam. Kaya kulang siya sa tulog at pakiramdam niya ay pagod siya. Kahit ano ang gagawin niya, hindi pa rin niya nakalimutan ang pakiramdam ng mga labi nito sa labi niya. Tila permanente nang nakaguhit sa isip niya ang mukha at ang ngiti nito. Ilang beses na din sumagi sa isip niya kung ano kaya ang mangyari kung sakaling hinintay niya itong magising. Magkaroon kaya ng karugtong ang isang gabing pagsasama nila. Marahas na umiling siya. Hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon. Wala siyang dapat panghihinayangan. Isa lamang itong estranghero na nakilala niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang weird mo talaga ngayon, Jessica. Pareho kayo ni Letty. Una ni Aya. Kakasabi pa lamang nito niyo nang marinig nilang pinapagalitan ni Mrs. Ramos, ang immediate boss nila, ang kaibigan nilang si Letty. Sabay silang lumingon ni Aya sa mga ito. Nakayuko si Letty habang nakikinig sa sermon ng boss nila. Mukhang may nagawa na naman itong mali. Kanina pa kasi itong nagkakamali sa mga ginagawa nito. Naisip na lamang niya na baka may pinoproblema na naman ito ng kung anong-ano. Nagkakilala naman sina Aya at Letty noong nag-a-apply pa lamang sila sa Valencia Furnitures. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan. Noong araw ng interview nila ay nagkakukwentuhan na sila. Laking tuwa nila nang matanggap silang tatlo at nagsama-sama pa sila sa isang departamento. Mula noon ay naging malapit na silang magkakaibigan. Nang matapos ang kausapin si Letty ng boss nila, ay lumapit ito sa kanila. Okay ka lang ba, Letty? Tanong ni Aya rito. Tumawa ito, ngunit halatang pilit iyon. Napansin niya na hindi rin maganda ang mood nito. Mukhang pinipilit lang nito ng magmukhang okay. Oo, kaso pinag-o-overtime ako ni Mama mamaya. May ipinapahanap na naman siyang files sa data stockroom. Parusa raw niya iyon sa pagiging absent-minded ko lately. Anito sa kabumuntong hininga. Noong nakaraan, mukha kang luka-luka, kung makangisi. Tapos ngayon, mukha ka namang problemado. Puna niya rito. Nagsalita na ng hindi mukhang problemado. Pasaring ni Aya sa kanya. Hindi ako problemado, sabi niya. Saka tumayo. Gutom lang ako. Kumain na nga tayo? Tumawa si Aya. Sige na nga. Pagbibigyan ko na ang mga palusot mo ngayon. Ikain mo na lang din ang problema mo, Letty. Sabay-sabay na silang lumabas ng opisina. Dapat ay maibalik na niya sa dati ang kaniyang sarili. Malabong makita pa ulit niya si Adam. Sayang lang ang effort niya sa pag-iisip tungkol dito. Letty, mauna na ako ha. Paalam ni Jessica sa kaibigan niya pagdaan niya sa cubicle nito. Oras na ng uwian nila at halos lahat ng opisinang iyon ay lumabas na. Nauna nang umalis si Aya sa kanya dahil may lakad pa raw ito. Okay ka lang bang maiwan mag-isa rito? Kung gusto mo, mag-o-overtime na lang din ako. Aniya rito. Pag uwi niya ay wala rin naman siyang gagawin sa apartment niya. Nakangiting umiling ito.
Okay lang. Mauna ka na sa akin, Jessica. Salamat. Nakangiting nakipagbeso siya rito bago siya lumabas ng opisina nila. Nang mapadaan siya sa elevator, ay eksaktong tumunog iyon. Usually, ay hindi niya sinusulyapan ang elevator kapag ganoong oras, ngunit hindi niya mapaliwanag kung bakit bigla siyang napalingon doon. Kumabog ang dibdib niya nang makita niyang dalawang lalaki at isang babae na umibis ng elevator. Agad na nakilala niya si Damon Valencia, ang presidente ng kumpanya nila. Ang babaeng kasama nito ay ang sekretarya nito na si Miss Laling. Ngunit, hindi lamang ang ubod ng gwapo at celebrity boss nila ang dahilan kung bakit napahinto siya sa paglalakad at napaawang ang kanyang mga labi habang nakatingin siya sa mga ito, kundi dahil sa isa pang lalaki na kasama ng mga ito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Adam iyon. Tila kahit sa isip lamang niya tinawag si Adam, ay tila narinig siya nito dahil bigla itong lumingon sa gawin niya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito. At kapag kuwan ay napalitan iyon ng kakaibang ekspresyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. So I'm looking forward to seeing how you can help this company, Adam. Narinig niyang sabi ng presidente nila kay Adam nang huminto ang mga ito sa paglalakad. Nakangiting bumaling si Adam sa presidente nila at nakipagkamay. The pleasure is mine, Mr. Valencia. Or should I say boss? You don't have to sound too formal. Call me Damon like you used to. Nakangiting sagot ng presidente nila. Boss? Anong ibig sabihin ng narinig niya? Magiging empleyado na rin si Adam sa Valencia Furniture o dati na itong nagtatrabaho roon. Kung empleyado rin ito roon, paano kung may pagsabihan ito roon na nakasama siya nito sa isang hotel room ng isang gabi? Marami pa namang tsesmosa sa kumpanya nila. Nataranta siya sa kanyang naisip. Kaya nang bumaling ito sa kanya si Adam, ay nag-iwas siya ng tingin. Mabilis na naglakad siya palabas ng building. Saka lang siya nakahinga ng maluwang nang naroon na siya sa abangan ng taxi. Bakit kung kailan hindi siya handa, ay sa kanya biglang nakita si Adam. Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso. Tama ba ako sa pagkakaintindi na sinadya mo akong iwasan at layasan nang makita at makilala mo ako? Napaigtad siya sa sobrang gulat nang marinig niyang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay napaatras siya at napatutup sa kanyang dibdib. Dahil ilang pulgada lamang ang pagitan ng mukha ni Adam sa kanyang mukha. Hindi niya namalaya na sinundan pala siya nito. Para kang nakakita ng multo. Could it be that you wanted to forget all about me? Kaya umalis ka na lang nang hindi nagpapaalam noong isang araw. At ngayon nagkita ulit tayo. Balak mong magkunwari na hindi tayo magkakilala. Ganoon ba? Pagpapatuloy nito. Napasinghap siya nang lalo pa itong lumapit sa kanya. Kahit ayaw niya, ay natuon ang mga mata niya sa mapupulang labi nito. Muli ay naalala niya ang paghalik nito sa kanya nang hindi nito nalalaman. Dahil doon, ay lalo siyang ninervyos. Tumikim siya upang pakalmahin ang sarili. Nakataas ang noong umatras siya. Gusto niya ipakita rito na hindi siya apektado sa presensya nito. Anong sinasabi mong umiiwas? Nagmamadali na ako dahil may date ako. Pagdadahilan niya rito. Pwede ba? Huwag kang lumapit ng sobra sa akin. Naiiritang saway niya rito. Nang akmang hahakbang ito papalapit sa kanya. It's making me uncomfortable. Huminto ito. Ngunit hindi pa rin ito inalis ang tingin sa kanya. Why you are acting so cold towards me?
Para naman wala tayong pinagsamahan. Tila nanunumbat na sabi nito. Sasagot na sana siya. Nang makita niyang may ilang empleyadong palabas ng building. Namukhaan agad niya ang mga empleyadong iyon. Ang mga iyon ay madalas nagchichismisan sa cafeteria nila. Mukhang patungo ang mga iyon sa kinatatayuan nila ni Adam upang mag-abang ng sasakyan. Ako pa nga ang dapat na magkaganyan dahil paggising ko ay wala ka na. Even if we only spent a night together, it was still rude for you not to wake me up and say goodbye. Pagpapatuloy ni Adam. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.